Hello guys! So a day of my life as a parish secretary at ang buhay parokya dito sa simbahan. Again, before I start this vlog, I always praise God for all the blessings, for the continued guidance, unlimited love, continued blessings. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Forgive my sins and our sins, especially even the small things that I think it seems to be not sin to you. But forgive that. I ask for your forgiveness and guidance. Thank you for the family, friends, and relatives, to all my viewers today, especially mga kaparokya dito sa Corpus Christi, mga minamahal ko sa buhay, kamag-anak, sa iba't ibang probinsya. Gabayan niyo po kami lahat, Panginoon. Huwag na po kami pababayaan. Send mo po yung Holy Spirit sa amin para lalo kaming tumatag at lalo naming titibay kami na para harapin ang mga challenges na aming mas ma-experience sa buhay na ito. Ito yung aming hiling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. So ayun guys, kanina sa una kong vlog na-discuss ko yung preparation for the baptism. So kanina nga, ano nga ba ang binyag na sinasabi ko sa unang vlog is hindi lang yung papagawa ng tarpaulin nga sa bahay, yung readiness ng pamilya, yung mga tao na involved sa buhay ng bata, at yung kahandaan ng mga tatay at nanay. Since timely and relevant ngayon ang nangyayari sa mundo, dito sa bansa natin ngayon pa lang, ang mga kabataan ay dapat tuturuan ng magandang asal. So tayo, umpisahan natin sa tahanan ng pagturo ng pagdarasal. As I always reminding all the parents during the baptism, kayo ang unang teacher ng bata. So kayo ang huhubog. Kung hindi kaya ng ninong-ninang, ng tatay-nanay, andyan si ninong at ninang kumare. So yung kandila, so ngayon i-discuss ko yung ano yung mga symbols na andun sa binyag. Siyempre, andyan yung kandila. Siyempre, may kandila kayong hawak. Kasi kayo ang simbolo ng ilaw. Ilaw kayo ng bata. So kapag yung ilaw na yan, hindi kayo mahagilap ng inaanak ninyo kasi malayo kayo saan man kayong lupalo. So ibig sabihin, potay ang ilaw na hawak ninyo. Kasi yung ilaw na simbolo yan ng guidance. Di ba? Ang pangit maglakad sa daan na madilim. So ganun din yan pag sa bahay. Pag walang ilaw ang bahay, di ba? Napaka-stressful. Di ba? Ang tao ngayon pag wala na, hindi na mabubuhay pag walang kuryente at walang ilaw. Unlike before, sa mga panahon namin na medyo 80s, medyo ano pa, halata sa edad 80s. So totoo lang, matatag ang loob ng mga tao noon compare ngayon sa mga kabataan ngayon na madaling sumuko at nagiging iba yung attitude. So ayan yung ilaw. Sana yung ilaw na yan, pag hindi magkagalit ang magkumpare and kumare, Mars, Pars, isusuli ko na yung kandila. Hindi yun ganon. Kasi sa binyag, nanumpa kayo sa harapan ng altar, sa harapan ng krus, na tutuparin nyo ang inyong tungkulin na magiging ilaw ng bata. So, yun po yung ilaw ha. Sana po yung ilaw na yan, tuloy-tuloy yan hanggang sa tumanda. Or hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ayan. Diba? May ganong eme. So, isa pa is yung may makikita kayo pag umating kayo ng binyag, diba? Yung bata is meron siyang puti, nakasuot siya ng white garments at saka yung white cloth. So yung puti na yan nagsisimbolo ng purity, of course, kalinisan. So kailangan malinis ang ating budhi, especially yung bata. Kasi sila naman kasi wala naman talagang kasalanan pa. So napapass it on yung
original sin sa bata. At saka bago niya tanggapin, yung unang sakramento is kailangan malinis muna. Malinis siya. So, ayun ang purity of hearts, soul, and mind. Next is yung oil. Kasi meron yung pinapahid na oil. Bakit may oil pa? Di ba ganun? Ang always ni ano ko yan is, example is, kapag ang iba kasi, parang bihira sa simbahan yung nagpapaschedule sila ng anointing. Ang iba, hindi ko lang sure kung iilang sila sa bahay, pumunta si Father. Kasi dito sa parokya, parang bihira ako makatanggap ng anointment. Kasi minsan, nakaratay na yung pasyente, syempre hindi na nila masyadong ayoko naman na mag-judgmental ako sa mga families. But, merong iba na iilang sila kasi madumida yung bahay, mabaho, yung mga ganon. So, isipin na lang po natin yung sacrament na matatanggap ng inyong nagkasakit na miyembro ng pamilya. So, ganun po yun. Wala po yung si Father naman, anytime naman, willing naman po yung trabaho po nila, yung magbigay ng anointment sa anointing of the sick. So, isa po yun. Yung oil na yan, dalawang klase. Isa sa para sa may sakit, for the sick, oil for the sick, and then oil for the catechumens. So, nire-renew yan every year. Kinukuha yan sa diocese ng after ng Chrism Mass. So, Huwebes Santo. Doon yan pinapalitan yung oil yan every Holy Thursday. So, ayun yung isa pa na simbolo doon sa binyag. Makita mo sa binyag. And then, the other one is, oo nga pala, hindi ko na-discuss. Yung oil na yan, pag pinapahira ng oil, yun yung tatanggapin niya yung spirit. Di ba yung bata pag daw, ang sabi ng mga matatanda is, wag mo ibiyahe yan kasi wala pang binyag. Totoo naman, may point. Kasi walang binyag ang bata. Ibig sabihin, kailangan bibinyagan muna kasi para may protection siya. Di ba? Tama naman, di ba? Ayan. So, tama yun. And then, yung next is yung water. So, alam naman po natin yung tubig is panlinis sa pag napaligo ka, iinom ka ng tubig. So, kapag wala kang tubig sa katawan, mamamatay ka na agad. Di ba ganun yun? So, sa sacrament ng binyag, kini-cleanse, nililinisan tayo. So, ayun, para malinis bago tanggapin yung unang sakramento. So, ayun lamang guys. Thank you!